guys! This is David for another free time vlog. So, yeah, medyo tumaas yung kama natin ngayon dahil 8.1 inches siya, yung kapal niya. Kaya, taas ang lambot niya, oh. Lumulubog ako, guys. Anyway, so, another video for today. This is Learn YouTube ulit. Yung kanina is Learn YouTube. Ngayon, Learn YouTube ulit. Nagsasave lang ako para meron na tayong mga 4 uploads, di ba? Batch recording tayo, guys, okay? May video ako for batch recording. If you wanna watch it, you can go ahead and watch it. Nandiyan sa playlist ko, Learn YouTube. You can just watch it there. So, ang topic natin for today, Learn YouTube. Topic is 5 evergreen video ideas that always get views. So, ano yung mga top 5 na evergreen? Pag sinabing evergreen, yung maganda yung resulta. Kumbaga, evergreen videos, ideas. So, ano yung mga top 5 video ideas na pwede nating gawan ng content para marami tayong views. Okay? So, number 1. Ang number 1 natin is how-to tutorial. So, syempre, yung mga tutorial videos, di ba? So, maraming ganyan. Maraming, depende sa topic na sinisipon ako. Depende sa topic na mapipili nyo o ituturo nyo o yung, kumbaga, yung sagot nyo dun sa how. Di ba? Yan ang mga usual pinapanood. So, example na nakalagay dito is, kunwari, how to cook sinigang. Yan, maraming tao or yung paano ba to? Sabi niya dito, people will always search for help in doing something. Which is totoo naman talaga. Diba? Kahit na anong klaseng how to pa yan. Like for example, how to program. Simple program na ganito ang resulta, ganito ang gagawin. O kaya, bili kayo ng libro. Hanap lang kayo ng topic doon na how to use ganitong syntax. Programming, di ko lang po maintindihan nyo guys kasi terms ng mga ano yun, no? Programming, no? How to use this syntax. O, yung mga nag-aaral sa programming, ilan yung mga yan, ang dami niyan, di ba? Sa mga colleges, or yung mga kahit sa test na lang, meron mga ganyan, or yung mga ano lang, skills training lang, di ba? Meron mga ganyan. So, marami ng viewers yun, di ba? Ano pa? Sample dito is how to start a YouTube channel. Meron ako niyan, how to start a YouTube channel. Meron din akong iba pang mga topics about YouTube. Panoorin nyo sila. Nasa Learn YouTube playlist ko, di ba? How to create a thumbnail, how to create a title, how to understand algorithm, how to understand analytics, how to edit, mga tipong ganyan, di ba? Yung mga tipong may matututunan yung mga tao kasi lahat ng tao naman may tanong na how, di ba? So usually, hindi natin masasabing 100%, di ba? Pero marami naman tao, sa dami-dami ng tao sa mundo, usually YouTube din ang pinupuntahan nila para masagot yung how, yung tanong na how. Okay? So hindi na usually si Google lang ang sinesearchan. Ayun, so ang sinesearchan lang dyan, nung panahon ko, wala pang YouTube. Nung ano pa lang ako, nag-aaral pa ako. Ang usually ginagamit namin for searching is Google at Yahoo. Actually, hindi pa sikat si Google noon, si Yahoo pala. Tapos yung mga website noon, puro ano pala, hypertext pala. Kapag sinabing hypertext, mga simple text lang. Tapos yung link nila, yung mga kiniklik nila, mga hypertext, mga blue na text na gano'n. Click mo ganyan, pupunta dun sa kabilang page. Ngayon, hindi na. Meron na CSS, meron na mga pictures, mga photo, mga buttons. Diba? At ang isa sa mga sinesearchan nila ngayon, YouTube na. Kung mga how to ganito. Dati mga recipe nasa website lang, diba? Ngayon, nasa pinapakita na paano iluto. Parang ako, may mga cooking show ako, diba? May mga cooking videos ako. Pero hindi naman yung title ko, hindi siya how to. Ano lang, yung mga title lang ng mga recipes, diba? Yun. Madaming nagko-content ng gano'n. Ano pa? Kunwari, yung how to solve math, how to solve this equation. O, meron ng mga tulad sa TikTok, meron si Kakakakak. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Ano siya?
nag-masteral siya ng mathematics yata. Tapos ang galing niya mag-solve ng kung ano-anong equation at saka basta math. Kahit anong math, may calculus, may ganyan-ganyan na advanced math at saka lahat-lahat ng klaseng math kaya niyang isolve. So nagtuturo siya. Yun, mga how to, ang dami niyang how to doon kasi how to solve this, sinasagot mo talaga. Pinapakita paano sinasolve, binibigyan sila ng idea paano gagawing madali. Diba yung pag-solve? Yun. Ano pang sample dito? How to change a flat tire o as simple as that. Paano magpalit ng gulong ng kotse? Diba? Napakasimple. Pwede nyo rin gawing content yung paano magtasa ng tama. Hindi, I mean, kahit na anong simpleng, kahit na yung mga simpleng mga bagay na sumasagot ng how, pwedeng i-content yan. Okay? For the sake of creating a content, kung gusto niyo yan, mag-content kayo. Paano? Paano ang tamang di ba? Paano tamang paglakad as a model? O yung mga tipong ganun, di ba? Kayang-kaya niyong gawin yan. Kaya lahat tayo, kaya natin mag-video, guys. Kaya natin mag-vlog actually, di ba? So, kung gusto niyo mag-vlog, go ahead. Basta may cellphone kayo, kayang-kaya niyong gawin yan. Sagutin niyo yung mga how-to. So, yan. Isa sa mga evergreen or isa sa mga ideas, video ideas na patok, how. Yan, how. How-to tutorial. Okay? So, isa yan. Maraming mga views yan. Yung mga how-to tutorial na mga videos. That's number 1. Ayun. So, maraming mga taong naghahanap ng information dahil baguhan sila. So, mag-isip kayo ng mga topic ideas, video ideas na pangbaguhan. Parang yung mga binanggit ko dun sa how-to kanina, pwede rin mga baguhan yun, di ba? Parang inconclusive siya, parang pasok siya dun sa yung how-to, yung beginners. Some of the how-to videos can be beginners. Naintindihan niyo yun? Nag-ano ako dito, nag-stick ako dito. Ayun, so beginners guides. So, ano ba mga beginners guide natin? Sample dito, Beginner's Guide to Investing in Philippine Stocks. Stock market. Kung ikaw is expert ka na at gusto mong makatulong sa mga baguhan, gawa ka ng video para maturuan mo sila. Diba? O paano yung stock market, paano mag-invest doon, diba? Or, kung baguhan ka at gusto mong i-share sa ibang tao yung matututunan mo, mga research result mo, gaya ko, yung mga, alam nyo, lahat ng linuto ko sa lahat ng cooking vlogs ko, guys. First time ko linuto yun, isa lang ang hindi, spaghetti. Kasi spaghetti, matagal na ako nagluluto niyan eh. Pero yung mga ulam-ulam, ganyan, first time ko linuto lahat yun. Okay? So, yun, kung gusto nyo mag-vlog, mag-video, or mag-content, tapos gusto nyo ituro yung, kumbaga, share your journey sa mga bagong kaalaman as a beginner with others, diba? Ayan, gawa ka ng content as a beginner. Ay, ganito pala to. Ganito pala, as a beginner, nagawa ko mag-search ng ganito at so sabi ng search ko, ganito dapat ang ginagawa natin, ganito pa ang gagawin natin, ganito. O, may content ka na. O, diba? Nakapasok ka na dun sa evergreen top videos, ideas, which is number 2, beginner's guides. Okay? And then, mga samples siya dito is Beginner's Guide to Investing Stocks. And then, another one is Python Programming, gaya ng sabi ko, absolute for beginners. Diba? And then, another one is What You Need to Know Before Traveling Abroad. Yun, yung mga first time mag-a-abroad na pagta-travel ng abroad. Kung ikaw, may experience ka na, pwede kang gumawa. Or, kung beginner ka lang din, as binidyo mo yung pagiging beginner mo, sinishare mo yung journey mo, di ba? Journey mo as a beginner. O, syempre, pag pinanood sila, beginner din sila, nakita nila yung video mo, ay pareho kami beginner, panoorin ko to. Di ba? Sinare mo sa kanila nun yung journey mo as a beginner. Di ba? Ayun. Bakit ito nag-work? Ang sabi dito, attracts new audience again and again. Bakit? Kasi, hindi lang naman isa yung kumbaga naghahanap ng solusyon eh. Hindi lang naman isa yung beginner, di ba? Bawat generation sigurado may beginner yan, di ba? Di ba?
So, manood kayo, gumawa kayo ng content guys. Kung mag-content kayo, piliin nyo yung, isa sa mga piliin nyo is beginner's guide. Okay, maganda yon, magandang mataas yung ano nun. Possible mataas ang ano nun, ang viewers nun. Ayan, so grabe yung sipon ko guys, pasensya na, buti na lang may tissue tayo dito. Ayun, so let's go back. Number 2, beginner's guide. So alam nyo na yung i-content nyo, pwedeng beginner's guide yung mga content nyo. Then let's move to number 3. Top 5 or top 10 list. Marami ako ganyan, di ba? Sa YT Moods ko, kung mapapansin nyo, yung mga top 10 beaches in the Philippines. Diba? Beaches in the Philippines, diba? Ano pa yung mga top 5, nakalimutan ko na yun. Basta panoorin yun lang, YT Moods guys, punta kayo doon, ha? Yun, mga top 5 and top 10 list. People love rant content. It's easy to watch and digest. So, yun. So, yung mga tao daw mahilig manood ng mga ganon, yung mga top 10, top 1, rank 1, yung mga ganyan, yung gusto nila yun, madali siyang i-absorb ng utak kapag pinanood. Sample nun is top 5 budget phones under 10,000. So, ihilera mo ngayon yung mga na-research mong murang cellphone. Diba? Within 10,000. Hindi ko magandang content yun. Tech content yun guys. So, and then pwedeng sample, another sample dito is top 10 Filipino superstition that still exists. Di ba? Parang ako meron akong, hindi ko alam kung top 10 yun pero may number siya. Yung last episode ko, superstitions, di ba? So, yun. I think hindi top yun. Ano lang siya, kumbaga, sample superstitions in the Philippines lang. Okay? Pero nakalagay dito, pwede yun. Top Filipino superstition that still exists. Gustong panoorin ng mga tao yan, yung mga top. Okay? And then, another sample is top 5 side hustles you can start today. Ito yung mga madadaling pwedeng gawin. Kumbaga, ang tawag doon? Side hustles, yung kita, maliit ang kita, extra. Yun ang tamang term. Extra. So, top 5, di ba? Madali lang i-search yan, guys. Kasi ngayon, meron na tayong ChatGPT. Hindi na masyadong magagamit sa Google, guys. Kasi si Google mahirap. Ipili ka pa di ba? Kapag nag-search ka kay Google. Ganyan. Top 5, ganyan. Makita mo yung mga websites. Nakahilera na ganyan. Ipili ka pa doon kung anong maganda. Di ba? Kung iisa-isahin mo pa, pangit mo, next. Pangit to, back. Ganon. Unlike pag sa ChatGPT, sinearch mo yun, tinype mo, top 5 Filipino traits. Sa ChatGPT, isang result na lang agad. Ayun, kapag yung result niya, yung reply niya, yung answer niya, hindi niyo nagustuhan, tanongin niyo siya. I don't like the answer. Ganyan. Tapos, sasagutin ganyan. You're right. Sasabihin pa niya. Tama ka. Another result na naman na bibigyan niya sa'yo. Yun. Okay, so future guys is AI. Okay, one of the AIs is ChatGPT, wherein the chat guy or the AI guy will answer your question, any kind of your question as na available sa kanya, sasagutin niya yan. Ang pinaka may malaking database so far ngayon, ang alam ko na is ChatGPT. So, yun ang ginagamit kong as assistant ko sa pagre-research. Okay, pag wala akong makausap, may pumasok sa isip ko na curious ako or may gusto kong itanong, chat ko lang siya. Even sa mga laws, guys, laws of the Philippines, tulad niyan, recently may issue, di ba? May issue sa impeachment trial na pinalik ng Senado yung impeachment articles sa ganyan. Tinanong ko sa ChatGPT, ganyan, bakit gano'n? Sinagot niya lahat. Based on ganyan, constitution, ganyan. Di ba? ChatGPT, guys, you have to use AI, okay? I-ready niyo yung sarili niyo sa AI dahil yan ang future niya. Alam nga namang pag nandun pa lang kayo nag-ahabol, di ba? So, gamitin niyo na ngayon, sanayin niyo na sarili niyo para in the future, hindi mahiyang na kayo, hindi na kayo mahirapan. Meron nga akong isang channel ngayon, gawa lahat sa AI. Actually, may dalawa akong bagong channel, guys. Okay, yung isa si Jinir Pepe, wherein dinidiscuss doon lahat ng new techs or new tech trends.
mga bagong teknolohiya, dinidiscuss doon. Mga ano lang yun, 10 to 12 minutes of video or discussion about any trends topic. Okay, in English yun, guys. Okay? And then the other one is Pluma at Papel. Yun naman, history. Philippine history, Philippine novels, mga ganyan. In English din, unfortunately. Okay, so maganda rin yun para masanay ka mag-English. Okay? And then, let's go back. So that's number 3, top 5 and top 10 lists. And then number 4, product reviews and or comparisons. Ayan, product reviews like for example, yung cellphone na binili ko, actually sasabihin ko na, yung excited akong, di ba bumili ako ng cellphone dati at ni-review natin, pinakita natin kung anong pagandahan niya o mga features niya, which is, ayan, gamit ko sa camera now. Yan yung nasa harap ko. And then, laptops, di ba? Yan, product reviews. O kaya naman, gaya ng sabi ko dun sa last video ko, naka-batch recording tayo ngayon at usually 4 lang ginagawa ko, diba? Pero ngayon, gagawin kong 5th. Yung pang 5th, may bago akong cellphone na binili, which is napakamura lang. Na-curious lang ako, bakit ang mura-mura, gusto ko makita kung talaga maganda siya. So, bumili ako ngayon. So, yun ang gagawin ko mamaya, mag-unbox ako ng cellphone mamaya. Okay? So, yun, try nyo. That's another video idea na napakaganda. Maraming interested, kumbaga maraming possible views. Okay? So, that's number 4, product reviews. Ang sabi dito, buying decisions are often guided by honest reviews. Ayun. Yung iba naman pinagko-compare. Kunyari, yung napanood ko, yung mother siya, tapos ang kino-compare niya naman gatas ng babies. Ano ba mga gatas yun? Basta gatas, comparison ng gatas kung sino ang maganda, mura, healthy, tapos tina-check niya kung sino yung pinaka-best na gatas, yun ang sasabihin sa bandang huli na i-recommend niya, kumbaga. Yun, maganda yun, di ba? In the future, baka magkaroon pa kayo ng endorsement dahil doon. Baka mamaya tawagan kayo ni Lactube mo, please endorse na ganyan, kasi galing-galing ng videos mo, sabihin nyo dyan sa inyo. Yun, merong kilalang ganun, na ganun ang content niya. Kaya naman, tech, cellphone, laptops, computers, gadgets, any kind of gadgets, di ba? Product reviews and comparison. Sample dito, Temu haul review, worth it or waste? Ay, magandang title to. Temu haul review, worth it or waste? Ay, ang ganda na title, guys. Next time, pag nag-order ako ng Temu, gagawin ko to. Oo nga, series ng Temu haul review, worth it or waste? Wow, ganda. Parang siya, hindi mo siya challenge, pero trend siya, di ba? Trend series trend siya. Another one is iPhone versus Android 2025, which is better. Ang ganda ng title na yon. Comparison yon, iPhone at saka Android. Dati hindi mo mako-compare ang iPhone talaga sa Android kasi yung Android, pipitsugin pa lang siya dati. Ngayon, sumasabay naman na marami siyang features, advanced, yung Android advanced sa camera ngayon, mas advanced yung camera nila, diba? Tapos, ano pa bang advanced sa mga Android ngayon? Bukod sa camera at camera lens, yung speaker at saka charging capability nila mas mataas. Tapos yung iba, screen, mas malaki yung screen, kumbaga, diba? Tapos yung iba, mas manipis. O, yung pinagmamalaki ng Samsung ngayon, sila may folding na sila, tsaka yung Huawei, diba? Pero si iPhone, wala pang folding hanggang ngayon. Ano pa ba? Yun, mga ganung topic na comparison, pwede yun. Okay? Sabi dito sa number 4, product reviews and comparisons. So, pwede yung pasok na pasok. Meron pa siyang sample dito, isa, best budget mic for YouTubers. Ayun. So, mag-search kayo ng mga budget mics. Gaya ko ito, 150 lang to. Actually, free pa yata to kay Temu. Thank you, Temu. Binigyan tayo ng mic. Ayun. So, ang sabi dito, evergreen as long as the product remains available or relevant. So, totoo naman yun. Depende sa gadgets na Siyempre, yung gadgets na pipiliin nyo, yung bagong-bago, di ba? Like, for example, 2025, yung bago ngayon, 2025. Wala nga naman, ang i-review nyo, way back 2016. I-review nyo dito.
i-review nyo sa 2025, medyo malayo na yon. Yung 2024 pwede. Ang comparison naman yung version 2024 at version 2025. Yun pwede yun. Diba? Pero yung 2016, kung compare mo sa 2025, ako, parang kang pwede rin i-content yun, oo. Pero yung comparison, parang hindi na kailangan i-compare dahil sigurado 2025 na yung, diba? Yung pinakamaganda. Wait, kasi masyado na malayo eh. Pero iPhone, like for example, 2024 ng iPhone, tapos 2025 ng iPhone, pag minsan, mas maganda pa rin yung 2024. Meron mga ganun, di ba? Like for example, pag meron mga survey like for example, ang survey is, anong mas maganda? Yung iPhone 11 o iPhone 12? Kung pipilian mo. Yung iba, maraming sagot sa ano pa rin, 11 pa rin compare sa 12. Kaya naman, iPhone 13 Pro Max compare sa iPhone 16 Pro Max. Kasi daw, ang pinagkaiba lang naman yung island, yung sa taas, yun lang naman ang pinagkaiba. Pero sa size, sa camera, saka sa kung ano pa man, sa battery, pareho lang. Yun, yung ganun tipo. Okay, so that's number 4, product reviews or comparisons. So let's move to number 5, last one. What I wish I knew before. Ito, wala pa ako nakikitang content na ganito. So, ewan ko kung makakapag-content tayo ng ganito. What I wish I knew before. May triple dots, may kasunod. Okay, so sasagutin yung tanong, what I wish I knew before. For example, starting my business. Sana alam ko na ganito bago pa ako mag-start ng business. Ayan, ganun siya sa taga. What I wish I knew before starting a new business. Another example is, what I wish I knew before college. Sana bago ako nag-college, alam ko na ganito pala. Hindi na lang pala ako sana nagganito. May mga tipong ganun. Yun, medyo click na ideas to. Hindi pa ako nakakita ng ganitong mga content. So siguro, mag-content tayo ng ganun. Hopefully, in the future. In the next weeks or few days, di ba? You don't know. And then another example is what I wish I knew before moving to Manila. Ayun, syempre yung mga taga-probinsya, di ba? Mga probinsyano, tulad ko, probinsyano ako. Pero matagal na akong paglabas-pasok na Maynila. Tumira na rin ako sa Maynila ng matagal-tagal. Ang longest time kong tumira doon is sa Pasig. 4 years. 4 years akong tumira doon. In one company. And then, tumira ako sa Mandaluyong. And then, tumira ako sa Pasig ulit. And then, saan pa ba ako tumira? Yun lang yata. Mandaluyong, Pasig, and then Pasig. Oh, yun lang. Yes. Mandaluyong at saka Manila, Metro Manila. Maynila. Pagdang Maynila yun. Pero maliit. Ilang days lang yun. Ilang month lang yun. Ayun. Yun. Pwede yun. Pwede yung what I wish I knew before moving to Manila. Sana alam ko na traffic sa Manila. Sana alam ko na mas maganda pala sa probinsya kaysa sa traffic sa Manila. Mahirap ang sakayan pa. Sumasabit-sabit ka ng gano'n. Lalo na ngayon, merong specific place kung saan ka pwedeng sumakay. Hindi na pwedeng abang-abang ka, punta ka lang doon, naabang ka na ng jeep, ng bus, gano'n. Pwede ka lang sumakay. Ngayon, hindi na. Meron ng mga tawag nila, carousel Meron ng mga carousel place doon yun. Doon lang kayo pwedeng sumakay. Bukod doon, sobrang traffic. Bukod sa sobrang traffic, sobrang dami ng tao. Hindi ka makakasakay kasi siksikan. Ano pa? Yun, yung mga tipong ganung content. What I wish I knew before. Yeah, ngayon. So, yun ang topic natin ngayon. Hindi pala learn YouTube to. Tama, learn YouTube. So, 5 evergreen videos, ideas that always get views. O, yun. So, learn YouTube pa rin to. So, hopefully nagustuhan yung bagong learn YouTube natin today. At again, like I've said, marami na akong nakahilerang learn YouTube topics. Aabot yan hanggang next year. O, di ba? Kayang-kaya nyo yan. Nakarelera na yan. Nakaready na yan. Ang gagawin ko na ng aralin. Mag-research ng per topic para i-content. Di ba? So, hopefully nagustuhan nyo yung content na yon. Kung gusto nyo pong matuto ng Learn YouTube, naka-playlist na po yan. Punta lang kayo sa channel ko. Meron pong playlist for Learn YouTube. Now, if you wanna know about
things that you need that we talk ano. Ngayon, kung gusto niyo mapanood yung iba ko pang videos, like meron tayong cooking, meron tayong white emotes, mga iba-ibang topics naman din yun. And then we have gaming, at meron ding anything goes. Meron ding eat out or kain-kain lang sa restaurant. Kumbaga, panoorin niyo yan. Okay? So, abangan niyo yung future vlogs ko guys ha. Okay, thank you so much. Bye-bye!